Welcome to day 6 ng ating paggawa dito sa ating drip outdoor pond. Ayan. Ganito yung itsura niya kapag hapon. Gusto ko yung kulay, yung kinalabasan. Napakaganda. So ngayon ang gagawin ko, ito naman, pipinturahan ko na siya para matapos na. One coat lang yung gagawin ko kasi hindi naman kailangan masyadong solid dyan. Importante yung inner layer ng ating mga pond. Para sa pader na yun, gagamit ako ng latex paint lang, yung regular. Hahaluan ko nitong waterproofing para kahit papano meron siyang resistance sa ulan at araw. So actually matagal na yung walang pintura and matagal na rin nauulanan, wala namang nangyayari. Pero gusto ko lang na even yung kulay ng aking pond. Ayoko na may ganyang klaseng kulay dito. Bago pa lang magsimula ay nadali na ako. Ayan na. Sugatan ako dun sa kutsara. Grabe, tulis. So papaghaluin ko lang tong dalawang paint na to. Haluin muna natin yung paint para perfect yung kanyang consistency. Gagawin din natin to dun sa regular nating paint. Sarap talaga sa pakiramdam na naghahalo ng pintura. Nakakatawa. Kung naglagay lang ako ng konting part nung waterproofing natin, maglalagay ako ng konting part ng ating latex paint. Haluin lang natin itong dalawang pintura na nakalagay sa ating palette. After that, pwede na tayo magsimula mag-paint ulit. Ayan. Pinturahan natin tong buong pader na to. Now, natapos ko na yung wall na yon. Okay na ako dyan sa kanalabasan na yan. Pero dito akong mga nakikita mga spot. Siguro yun na lang yung ipapolish ko, yung mga puti-puting spots na yan. After that, ito naman yung ipapolish ko, yung ilalim na yan. Lagyan ko na rin ng second coating yung labas since yung pinturang natira naman sa akin is pang labas talaga siya. Hindi siya purong-purong waterproofing. So, dito ko na lang yung gagamitin sa labas ng pond. Pati dito sa area na to. Ito kasi yung mga natirang pintura lang kagabi, nilagay ko na lang dyan. So, lahat yan ay papalitadahan ko. Gusto ko talaga tapusin lahat ng mga paintwork today. Saan ko na gawin lahat ng mga gilid-gilid, naka-double coating na yan. Doon si mama pumasok, chinek lang niya yung ginagawa ko dito. So, ayan, okay na dyan sa dalawang gilid. Ngayon, gagawin ko na yung second coating ng waterproofing nitong floor na to. At saka yung mga chambers natin, waterproofing din. Tapos, isa-second coating ko na to, nasira ko yung ibang nung tumutong ako sa ladder. So, ayusin ko na yan. First chamber, second coating done. Moving on to the second chamber. Second chamber is done. Kinakapalan ko talaga para ito na talaga yung final coat. Now, let's go to chamber number 3. Chamber number 3 is all done. Ngayon naman ay i-retouch ko itong mga tinapakan ko dito. Isa-second coating ko na sila. Gagamitin ko yung halo nung regular paint natin. Pati ito, kukulayan ko na bago ko simulan tong flooring na to. Kasi after this, hindi ko na to gagalawin. Super daling magpintura gamit itong roller brush na to. Buti na lang na-invento to, no? Kundi parang pagod na pagod siguro ako magpintura dito sa pond natin. Done ko na pasadahan yung ating mga edges, looking brand new, looking really good. Ngayon, gagawin ko na yung second coating ng ating flooring dito sa pond number 2. Medyo madami-daming pintura tayong magagastos dito sa second coating ng pond number 2. So, sisimulan ko lang dito sa bandang area na to. I-make sure natin na makapal siya para talagang hindi magle-leak yung ating pond. We are finally done sa second coating nitong pond number 2. Grabe, nakakapagod. Hindi siya mapokus kasi sobrang black na black siya. Ayan, linawan lang natin ng konti. Ito naman sa kabilang doon, yung pond number 3. Kanina may mga nabakbak akong something paint nung tumutong ako dun sa ladder. So, tinapalan ko muna yung mga nabakbak ko. Tapos, mga nakikita nyo mga puti-puting yung alikabok na lang yan. Pag natuyo itong tinapalan ko, lalatagan ko na siya ng second coating para wala na tayong iisipin pa. Medyo hindi magandang senyales yung binibigay ng ating day 6. Dahil nakikita nyo parang kumukulog-kulog. And hindi pa tuyo yung aking pininturahan doon.